Hi, ako nga pala si Nila, nangangarap para sa pamilya at sumubok din sa bansang Saudi Arabia o maging isang OFW. Gusto ko nga lang pala i-share sa inyo ang aking journey. Siguro naman lahat tayo ay ayaw nating malayo sa ating mga pamilya. Dahil ito ang pinakamahirap sa lahat ay ang mawalay ka sa iyong pamilya, lalo na kung ikaw ay may anak. Kaya lang karamihan sa ating mga Pilipino, wala tayong ibang choice kung hindi piliin ang lumayo kahit na sobrang hirap. Dahil nga sa atin sa Pinas ay hindi sapat ang mga sahod ng ating mga gobyerno. Dahil ngayon dapat na patas na sahod sa Pilipinas ay hindi nila magawa. Hindi sila lumalaban ng patas at puro pangungurakot ang alam. Kaya naman kailangan kong makipagsapalaran dahil nga ang sahod natin sa Pinas ay doble pa din o triple pa. Sobrang hirap nga na mawalay sa pamilya natin pero kailangan. Lalo na kung may kailangan tayong bayaran at talaga namang kapos na tayo. Ito na lang talaga ang magiging choice natin para naman magkaroon tayo ng konting ipon. Sobrang hirap nga sa akin ng desisyon na to dahil nga ako ay bunso sa aming pamilya at talaga namang spoiled ako. Hindi ko nga inaasahan na mangyayari at darating ito sa buhay ko na malalayo ako sa pamilya ko ng isang iglap. Dahil nga kahit kailanman ay hindi ko pinangarap na magtrabaho sa ibang bansa. Lalo na sa mga kwento-kwento, sa mga bali-balita, mga nangyayari din sa ibang bansa sa mga katulong. Pero nandito ako ngayon nakikipagsapalaran sa bansang kinakatakutan ko lang noon mula nung bata ako. Eka nga nila pagka nag-ibang bansa ka ay kailangan buo ang loob mo at matapang ka. Pero masasabi ko kahit tuwag ka magiging matapang ka pagka nandini ka na. Kasi kahit anong iyak mo, kahit nahihirapan ka na, kahit gusto mo nang umuwi, hindi pwede kasi may pinanghahawakan kang kontrata na kailangan mong matapos. Darating nga rin yung oras na talaga naman pakaramdam mo, pagod ka na, latang-lata ka na. Pero ang magagawa mo lang umiyak mag-isa sa CR kasi nga nasa malayo ang pamilya mo. Pagkaiyak mo, wala, okay na, hilamos lang ulit tapos laban na ulit. Ganun ang buhay naming mga OFW. Kaya naman talagang sobrang proud na proud ako sa mga kapwa ko OFW. Dahil nga sa araw-araw na laban ng buhay namin din, hindi namin alam kung hanggang kailan, hanggang saan aabot ang pasensya namin. Ang pinagpapasalamat ko na nga lang kay Lord ay talaga naman mapunta ako sa mabait na employer at dininig niya naman ito. Hinihiling ko nga bago ko umalis sa Panginoon ay sana mapunta ako sa mabait na amo at yung hindi ako magugutuman. Dahil nga kung di tayo kakain din ng mga OFW ay talaga naman wala tayong magiging lakas sa araw-araw na trabaho. At ito pa nga isa, pag nag-OFW ka, dapat handa ka sa mga problemang darating sa atin. Dahil nga hindi natin alam ang bawat araw kung may mangyayari o may darating ba ng problema, kaya dapat ihanda natin ang sarili natin. At alam naman natin lahat ng problema ay may solusyon. Hindi naman ibibigay sa atin ito ng Diyos kung hindi natin kayang solusyonan. Kaya naman sa mga kapwa ko OFW o hindi man OFW, pagka nahihirapan ka na, lumapit ka lang sa Kanya. Sabihin mo lang sa Kanya lahat ng nararamdaman mo, lahat ng bigat sa dibdib mo, sa isip mo, kahit ano pa yan, pakikinggan ka niya. Hindi man niya ibigay agad-agaran lahat ng hiniling natin, pero kikilos at kikilos ang Panginoon. Naniniwala ako dyan. Magugulat ka na lang, ay nakarating na pala ako din ay binigay na pala to ni Lord sa akin at mapapasabi ka na lang ng, thank you Lord, napakabuti mo.